Iba't iba nga ang naging komento ng mga netizen hinggil sa nasabi nga pong pag-collapse ng Isabela Bridge. Nagsalita rin si PBBM about sa naging cause ng pagbagsak. Ayon sa kanya, it is a design flaw. Pero isang netizen ang nagbigay ng kanyang opinion hinggil dito. Aniya, ni Brian McLaren Talazon, the construction of the Cabagan Santa Maria Bridge began in 2014 Pinoy President. The bridge was planned to be completed by 2019 and finished in 2021. But it was not approved because of instructional defects were detected within the year so that light vehicle and bicycles only are allowed to use it in times of emergency such as flooding. Duterte President, katunayan na hindi corrupt already built pero bakit mo aprubahan kung may problema kailangan gumastos ulit cause it was supposed to be reconstructed by the constructors. In 2023, BBM era continuation of building it. The DPWH awarded RD Interior Junior Construction the implement the final retrofitting of the bridge. The bridge was then formally completed on February 1, 2025. The bridge cost 1.225 billion pesos. Reconstruction, minadali na, small budget, low cost materials cause they need more money for themselves para masabing may nagawa. Parang flood control lang na billions of fund pero sinubok ng Diyos kinabukasan na wala daw dahil sa taas ng baha-baha. Ilang netizen naman ang dinepensahan si PBBM o si Pangulong Bongbong Marcos. Anila, Brian McLaren Tablason, FYI po diyan ang original design or hindi po yan ang original design ng Pinoy admin. Nang umupo si Dugyot, diyan na nagkaroon ng problema at binago ang plano. Bumaba ang cost pero substandard design construction ang ipinalit. FYI lang po. Say naman ni Rayfield Brazil, Brian McLaren Tablason, tama ka dyan. Bintang kaagad kay Marcos, hindi alam ang kwento. At ang isa naman, si Christine Hagen, sinabi niyang alam mo kung pulido ang plano at pagkakagawa, hindi mo yan gagastusan ng retrofitting. Dahil sa kagustuhang magamit, syempre gastusan mo para naitama ang mali. Pero dahil nga may problema sa design and materials, kahit tumuwad ka, babagsak at babagsak yan. Samantala, isang engineer naman ang nagpaliwanag nito at dapat daw ay hindi basta-basta nagbibigay ng statement ang Pangulo at imbestigahan muna bago magbigay ng statement. Dahil aniya ang sinabing bridge ay hindi talaga yun ang tawag doon. Narito po ang engineer na isa sa nag-design ng nasabing Isabela Bridge na ito noong 2012. Pero dahil nga tumagal na ang design niya ay napalatan na ito. Narito po ang kanyang explanation. Isang engineer nga ang nagpahayag ng kanyang saloobin at ang engineer na ito ay 2012 na original na nag-design ng nasabing bridge na nag-collapse sa Isabela Santa Maria. Doon ay sinabi ng engineer na ito na hindi daw dapat nagdi-discuss agad-agad lalong-lalo na nga kung wala pang masusing investigasyon sa nangyari nga po sa tulay sa Isabela. Ayon sa engineer na ito, isa siya sa nag-design ng nasabi nga pong bridge na iyan noong 2012. Pero dahil nga matagal na ito, ay nagkaroon nga ng another na pagde-design. Kaya naman, kung tutusin, ay wala na nga siyang kinalaman sa nasabing bridge na ito. Pero ayon nga sa kanya, bago magsalita, lalong-lalo na nga ang Pangulo, also, although sinabi niyang no comment, ay dapat daw investigasyon muna at doon maghayag ng saloobin at sa tunay na nangyari. Hindi nga daw po pwedeng bridge design flaws ang nasabing dahilan ng pag-collapse nito. Well, ano masasabi niyo about dito? Ilagay na ang inyong opinion sa ating comment section. Thank you for watching. Images are all credit to the rightful owners.